Kasama na po natin ang isang content creator, writer, composer, producer, multimedia editor or multimedia editor. Grabe, all-in-one na talento at higit sa lahat, chairman ng award-giving body. Siyempre, kapartner lagi ang Love Visual Corporation. Hello, Ma'am Lalaine! Samahan niyo po kami mga ka-iconic upang alamin kung paano ba nagsimula ang journey ni Mr. Niro Marcelo. Let's give him a big round of applause, Jonas. Ayan. Hello, Sir Niro. Good morning. Morning po. Yun, oh. Kumusta naman ang isang Niro Marcelo sa araw na ito? Okay naman po. Very happy po tayo. May time na naman po tayo para inyong makapanayam dito sa inyong programa. Yes, marami ka nang pinaglabasan, Sir Niro, pero sa akin kasi gustong malaman ng ating mga ka-ikonek, sino ba si Mr. Niro Marcelo? Kasi sa banggit ko kanina, isa siyang content creator, writer, composer, producer, multimedia editor. Paano ba kayo nagsimula sa pagiging mga binanggit ko? Content creator, writer, composer, producer, multimedia editor at may-ari pa ng isang channel, Servicio Channel, presidente. Go, 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 Sir Niro! Siguro nabigyan lang tayo ng pagkakataon dahil meron tayong mata sa arts. Yan. Yes, yes. So, yun po yung ginagawa natin. Meron tayong binigay na wisdom ni Lord. Oo. Kaya naman naging content creator tayo. Kumbaga, nakakatulong tayo sa mga companies para pag-isipan natin sila ng mga contents online. Mm-mm. Yun po yung ginagawa namin. So, nagsimula kami mga 14 years ago. Oh. So, medyo matagal-tagal na rin po but wala pang mga wala pang mga content creator at tawag, mga influencer. Kasabayan pa namin mga moy-moy palaboy sa internet. So, ngayon nag-develop na yung mga tawag sa kanila, may mga content creator na. So, kami yung mga unang nag-iisip ng mga contents sa mga clients namin, social media. So, malilikot lang talaga yung utak namin. Tama, malilikot ang utak. I like that term, malilikot. Meron naman napakayaman ng utak. Mga ganon, di ba, Sir Niro? Oo. Ano ba difference nun? Malilikot ang utak, ang yaman ng utak, ang taba ng utak, mga ganon, sir. Pare-pareho lang naman yan. Siguro talagang may mga God-given talent tayo kung saan mapasok yung mga ideya na makakatulong din sa amin, sa mga kliyente namin. Yun, nagagamit namin yun. So, yung mga kasama ko dito, ganun din sila. May mga, may mga talent din sila ganun. So, nagtutulong-tulong kami para po matulungan yung mga clients natin. Ayun. Eto. Siyempre, 14 years, sabi mo nga po. 14 years, wala pa yung ibang mga sikat na ngayon. Nariyan na kayo. So, sir, sa dami po ng inyong roles, paano po ninyo ito nagagampanan? Ano po ba yung pinaka para sa inyo enjoyable at bakit? For me, ang enjoyable yung makita natin na nagsasucceed yung mga ideas namin, yung clients namin. Kumbaga, nakikita natin na may mga sales sila, yung mga content natin, nako-convert natin into sales. So, yun po yung mga masasaya para sa amin. So, pagdating naman sa ating mga events, nakikita natin na yung mga pinaghirapan namin, mga pinagmitingan po namin, hindi lang siya after the event, tapos na. Kumbaga, pinag-iisipan namin paano pa makakatulong after the event. So, yun yung mga ideas natin. Laging paano tumulong. Hindi pwedeng kami lang magbe-benefit. Dapat lagi may paano tumulong. Oo, paano tumulong? Napakagandang marinig yan sa tenga ng ating mga kababayan. So, sa isang Niro Marcelo, paano po ba kayo tumutulong? Being a writer, a composer, an editor, di po ba? Paano? Siguro yung natin,
makakatulong tayo sa ating lipunan. Ah, So dapat di tayo gumagawa ng mga fake news. ah. Dapat yung mga ano natin yung meron silang relevant sa community, Ah, dapat ginagawa nating contents. Hindi dapat na nakakatawa lang, hindi lang dapat na parang puro entertainment lang. Dapat meron tayo laging touch ng sa puso, sa emosyon, paano yung magre-reflect sa community, kung totoo ba ito. Para mga ganon, feeling ko kung tayo nagkakalat ng mga fake news, feeling ko yun yung makakatulong sa ating sa community natin, yung bilang isang content creator, isang writer, ganon. Ayun. Oo. Sir, binanggit ko nga kanina yung daming roles. Curious lang, yung marami nating mga kababayan, like for example, si Dodi de la Cruz. Ang dami niyang role. Meron pa ba siyang me time? Me time is sa sarili yan eh. At ano ba yung me time niya? Baka naman ma-share niya. O naman, si Sir Nero pa. Sige sir, share mo daw. Paano nagsisimula ang araw ng isang Nero Marcelo? Ano Ay, ang me time mo, sir? Ha? Siyempre pag-iisip pa lang na nakikinig na tayo ng Radyo Agila, binubuksan na natin yung mga Yes! 'di ba? Thank you, thank So, you. yun yung mga pampaganda ng umaga natin para maging Yun, oh. ah, positive tayo lagi dahil Yes. itong programang at network na ito, maganda yung naidudulot nito sa atin. Yes. And then mahilig din ako manood ng mga TV shows, mga Ah, western na TV series, yung mga ah, movies, yun ah. siguro yung ating me time. Ano lang, bahay lang ako talaga, hindi ako Wow. palaalis. Wow, may na-curious din, no? Sinabi ni Sir Nero, ha? Sa text po ito eh. Kasi meron tayong text hotline Mm. 0962-755-7636. Sinabi po ni Sir Nero na 14 years na yung company niya at wala pa yung mga ibang binanggit niya eh nariyan na sila. So, ano daw po yung paano kayo nagsimula? Alam nga naman daw isa lang kayo, sir. Diba? Tatlo O, kami. yan. Ikwento nyo nga, sir. Paano kayo nagsimula? Go, go. Ayan, tatlo kami sa serbisyo. Mm. Nagsimula siya, actually, ang tawag doon dati noon, online radio. Online radio. Oo, Okay? wala pang ano 'yon, wala pang podcast na tinatawag ngayon, 'di ba? So Yes. online radio. Mm-mm. So sinimulan siya sa Maynila, sabi ko simulan ko dito sa Rizal. So Mm-mm. kami una noon. Mm-mm. So wala pang pandemic, kami na rin unang nagla-live stream ng mga Mm. naging ano na siya, online show. Mm-mm. Naging web show na tinatawag. Ayan. Ngayon, podcast na siya tinatawag natin. So, Oo. ganun, matagal na rin. So, may stream, kami unang mga nag-live stream, kami yung unang nagkaroon ng mga virtual program. So, ayun. Gusto lang namin ng platform kung saan mailalabas yung mga kanta-kanta namin. Hindi namin alam na eto na, kami na yung magiging content creator, magiging production. So, mahabang story pero ayun po. Mahabang story pero ayun po. Ah, Okay. Okay, napag-alaman namin, Sir Nero, na 3 taon na rin po kayong partner ng La Visual Corporation sa pagbibigay ng pagkilala sa mga individual at kumpanya. Tunay na nagsisilbi po sa ating mga kababayang na naging inspirasyon tuloy, nagiging motibasyon para sa kanila, nabibigyan lalo ng pag-asa para sila ay magpatuloy sa magulong kapaligiran na ito. Paano po ba nagsimula yung partnership nyo, sir? Yun. So, after the pandemic din yun, gusto natin makatulong din sa mga negosyo na Yes. nagsara, gusto, o nagbukas. Mm-mm. So, sabi natin, bigyan natin sila ng panahon para mag-shine. So, nag-meet ang ideas namin ng La Visual Corporation and sabi nga natin, Ay, ito yung mga, Doggy! Pakinggan muna natin si Sir Doggy. hindi Katabi sa ni labas Sir. yun. Sige, sir. Yun. So, sabi nga, gusto namin gumawa ng programa kung saan makakatulong kami sa mga negosyo. And ayun Mm-mm. na nga, nagkasundo kami na gawin ang mga event na to, lalo-lalo na ang darating na sa September 30, ang Philippine Finest Business Awards. Mm-mm. Yun. So, sir, So, sir, yung impact nito, dahil 3 years na kayong nagkakaloob ng awards eh, ano yung impact nito doon sa taong pinagkakalooban ninyo? Ano yung mga feedback na inyong naririnig, sir?
Ay very good naman. So hindi lang kami basta nagbibigay ng trophy, ng plaque Yan, after the award tapos Mm. na. Mm. So ipino-promote namin sila. Mm. Nagkakaroon sila mga guesting sa mga Mm. programa, sa mga Mm. radio, sa Mm. TV, Mm. sa magazines, Mm. online, Mm. and print. So talagang hindi lang basta sila mabibigyan ng awards at Mm. bibigyan sila ng pagkilala at Yun. kikilalanin pa sila talaga. Oo. Ayun. Okay. Sir, meron po ba kayong nais na banggitin for your upcoming event? Paano ba ito pinaghahandaan? Paano pinaghandaan? Madali ba itong ihanda? Siyempre, may mga challenges din kayong kinaharap, di ba, sir? Of course, hindi naman magiging madali ito pero Yes. siguro dahil 3 years na kami, Yes. smooth na yung naiisip namin, mas Mm-mm. madali na maglagay ng mga bago. Yes. Pero laging may bago sa Lavisher Corporation Aha. Servicio Channel sa mga Ah. programa namin. Ah. So, yun lang. For me, i-promote lang natin ang mga negosyo sa ating sa aming program sa Philippine Finance Business Awards. Yun ang mission namin. Mas makilala yung mga bibigyan namin na awards. Sa darating na Ay. September 30 na po yan. Oo, may kaabang-abang ba, sir? Kasi 'di ba sir, syempre, yung venue ba kaabang-abang 'yan? Ma-amaze ba ang mga dadalo diyan, sir? Mm. Kasi first time Yan. nagaganapin ang isang awarding sa Newport Theater. 'Yon. Newport Arts Theater. So abangan nyo po yan. Sa September 30 na po yan. Kaabang-abang, marami pong bigatin na darating. Abangan nyo po yung poster na ilalabas po natin Ay. sa Lavisher Corporation Facebook page saka sa Philippine Finance Business Awards Ayan. Alam mo po, Facebook page. alam niyo po, mga ka-Connect, si Sir Niro, pinagbigyan lang tayo talaga kasi meron pa siyang talagang meeting natin na dapat live siya pero hindi makukuha dahil may mga meeting sunod-sunod, pinaghahandaan nilang lubos. So, in the interest of time, Sir Niro, ano pa yung gusto mong sabihin? Go, go, go at nice mong batiin. Ayun, abangan nyo po sa September 30, Philippine Finance Business Awards sa Newport Arts Theater. Panoorin nyo po online. May mga online exclusive po kami sa Lavisher Corporation Facebook page, sa Philippine Finance Business Awards page, at syempre sa Servicio Channel. Abangan nyo din magsasalita, bibigyan ng pagkilala, abangan sino-sino ang mga awardan from business to artista and lahat ng iba't ibang industry. So, may-inspire po kayo at talagang mas maganda ang program na to dahil pinaghirapan po namin. So, stay tuned po sa aming mga announcement. And salamat po, Ma'am Bel. Thank you lagi sa time sa Radyo Agila po. May pahabol na tanong si Tita Esperanza Tanta sa... Sige, Tita, itatanong natin, ha? Ito po. Para kay Sir Niro, sabi niyang ganyan, kapag kayo po ay nagsasagawa ng ganitong awarding, pagkilala, papaano po ninyo pinipili ang bibigyan nyo ng award? Anong mga criteria ba ang inyong hinahanap para sa isang kumpanya, isang, sabi nyo nga daw po kanina, bigatin, mga individual, ano daw po, sir? Para kay Tita Esperanza na naka-monitor sa Radyo Agila, DCEC 1062. Radyo po siya nakikinig, sir. O yun. Hello po. Siguro, ang sagot po natin dyan, meron po tayong selection committee. So, nire-research po natin yung mga nominated na companies, mga artista, sino pa yung mga iba't iba nasa industry. After nila mag-nominate, nire-research natin, pinag-aaralan if ito ba ay nararapat. So may selection committee dyan. So tinitignan ko kung kumikita ba sila. Yun yung mga criteria kung nakakatulong ba sila sa community, kung may galaw ba sila sa social media. So yun po yung chine-check po natin. And napakahaba din ang proseso, but magagaling naman ang ating Lavisher Corporation na team na sasala nila ng gusto. So, after yun, makakapili na tayo isa sa bawat industry. Ayun, okay. Thank you so much, Mr. Niro Marcelo. Siya po ang chairman ng upcoming event ng 3rd Philippine Finance Business Awards and Outstanding Achiever 2025 together
with La Virtual Corporation. Thank you so much, Sir Nero. And have a good Salamat. day. God Thank you bless. po. Salamat. Ayan, bago tayo mag-break,